na iba kasi yung puso ko, eh. Pagka kasi tumulong ako, ibubuhos ko lahat at hindi nila ako maaawat dun. Yung kasi yung kasaysayan na gustong burahin ng mga kalabang ko sa'kin, hindi naman nila kayang burahin. Kasi bakit? Eh, totoo naman. Talaga naman nag-iisa lang ako nung pandemic na nagpapakamatay, masagip ko lang yung mga kababayan kong nasa laylayan. Yun. Gusto kasi nilang burahin yun, eh. Gusto nilang palabasin na yung itinulong ko daw nung pandemic ay in-scam ko daw sa OFW. Eh, wala nga akong kilalang OFW nung pandemic, eh, nag-iisa nga lang ako at saka yung mga tauhan ko lang, eh, 'di ba? Papaano 'yun? Papaano yung mga mayor, gobernador na nagpasalamat, yung mga institusyon na nagpasalamat? Nakasaksi sila na buhay na nandun talaga at tumanggap ng tulong. Papaano 'yun? Hindi nyo kayang burahin yun. Kaya kahit ano sabihin nyo, ako'y ganito kasama, eto ako, walang hiya, ay wala akong maniniwala sa inyo. Walang maniniwala sa inyo. Bakit? Eh kasi ho, may mga taong nakasaksi nung tunay na pangyayari at may mga maraming taong tumanggap. At ulitin ko, nung pandemic, nung kasalukuyang kasagsagan ng lockdown, wala ho kong kakilala kahit isang OFW. Oh. Pero maraming katibayan na bukod sa sarili kong ipon, nagbenta ako ng bahay sa ninang ko. Ha? Sa ninang ko, nagbenta ako ng bahay. Sa Miranila, binenta ko. Sa ninang Conchita ko. Sasakyan ko, binenta ko. Sports car. Sinaid ko lahat, halos laman ng bangko ko. 4 na bangko. May 2 bangko na hindi ko nagalaw. Ibinigay ko lahat yun. Ngayon, nung ako'y nakulong, nung 2020 ng Mayo, oh, hindi ko naman alam na may mga OFW pala na nabuo para sa akin. Ayun ang pinagpapasalamat ko. So, hindi nila kayang burahin yung kahit anong sabihin nila dyan, hindi nila mabura. Di ba? Pero hanggang doon na lang. Ayun ay kwento na nakalipas, nakalipas na yon. Hmm. Kaya nga, katulad po ng sinabi ko, ano yan eh, buhay parang gulong yan. Uh, Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ibabalik yung nakaraan, tutulong pa ba ako sa kabila ng ginawa sa akin? O ikikip ko na lang, mananahimik na lang ako, ikikip ko lahat ng pera ko, mabubuhay ako ng maayos. Eh, bago mag-lockdown, ang sarap-sarap ng buhay ko. Tuwing Biyernes, lumilipad ako papuntang Japan, pupuntahan ko yung misis ko. Nag-i-enjoy ako. Marami akong pera, marami akong magaganda sasakyan, marami. Alam mo yun? Marami akong jowa. So, nabubuhay ako sa karangyaan. Ba't mas pinili ko yon? Ngayon, kung sasabihin nyo, kung ibabalik yung panahon na yon at i-reset, pipiliin ko pa rin bang tumulong? Oho. Oho, wala ho akong pagsisisihan doon. Bakit? Bibihira ho yung binibigyan ng Diyos ng pagkakataong maging bayani sa kapwa mo. Eh, yung pera ho, madaling hanapin yan. Yes, yung kasikatan, lalong madaling hanapin yan. Maghubo ka lang dyan, magtututuwad ka sa camera, sikat ka na. Magte-trending ka na. Pero yung pagbigyan ka ng pagkakataon na maging bayani sa kapwa mo tao, hindi ho lagi-laging ganon. Hindi ho lahat nabibigyan ng ganong pagkakataon. So kung sasabihin yung kung i-reset yung kabanata ng buhay ko, babalik ako doon sa bago pa lang mag-lockdown, gagawin ko pa bang tumulong o mananahimik na lang ako at i-enjoy ko yung kayamanan ko? Tutulong pa rin ako. Yun ho ay hinihingi ng pagkakataon.